Para po sa devotion natin, patungkol po sa Yahweh Rapha, ang Diyos po yung nagpapagaling sa atin. Now, pakatandaan po natin mga kapatid, yes, totoo na God can heal you. There's nothing is impossible for God. Everything is possible. He can do anything. Pero pakatandaan po natin mga kapatid, na when it comes to our health, tayo po ay dapat maging responsable. Kasi po yung Diyos natin, nire-respeto niya yung ating free will. Kaya po pag ginamit natin yung ating freedom to, to exercise or practice bad habits, tayo rin na mapapahamak because of our free will. Pag ginamit natin yung freedom natin para, magpakasasa sa samot-saring pagkain, matatamis, mga soda, donuts, no? Later on, masasakit din yung lalamunan mo, no? Hindi ka i-excuse ng Panginoon na okay, magkakain ka ng matatamis, chocolate at sugary ng mga pagkain pero hindi sasakit lalamunan mo. Sa akin yun ang problema ko. Pag kumain ako ng matatamis, for sure, sasakit agad yung lalamunan ko at maapektuhan pati yung paggawa natin ng mga devotions. So ako iniwasan ko yung matatamis. Pero meron lang talaga mga tukso sa akin na mga klase ng pagkain na ang hirap iwasan, no? Kaya naintindihan ko yung iba na pag may nakitang pagkain, ako kasi talaga fatty. Pag fatty yung food, gusto ko yan na dapat madisiplina ko yung sarili ko. Pero sometimes aminin ko, ang hirap disiplinahin yung sarili pag nakapresenta na sa yung ganyan. Pero tandaan natin mga kapatid, when we say no, dapat talaga disiplina lang hindi naman ibig sabihin lahat to bawal lahat naman, pwede mo naman kainin anything you want, basta okay sa health mo. Pero may discipline. When you say no to certain food, it's an act of worship. Ito ay isang uri ng pagsamba. So dito po sa devotion natin na ito, binigyan natin ng diin na kadalasan sa mga karamdaman natin ay self-inflicting. So isa po sa puntos natin dito ay correct and healthy eating and sleeping habits now. Choose what is healthy under Christ's Lordship. Isang uri ng pagsamba sa Panginoon kapag pinapasakop mo. Ito yung maganda sa theology natin Lahat ng bagay pinapasakop natin sa Panginoon. Trabaho natin, asawa natin, relationships, finances, lahat ito gusto natin mangyari kung ano yung kalooban ng Diyos. Lord, I have money. Teach me how to use it under your Lordship. So pinapasakop natin sa pagkapanginoon ni Kristo yung paggamit natin ng pera. Hindi lang paggamit ng pera, hindi lang yung relationships natin, ang pinapasakop din natin yung health natin. Lord, this is my body, this is your body, entrusted to me, pinagkatiwalaan niyo ako ng katawan, pinapasakop ko po sa inyo to, tulungan niyo po akong gamitin yung katawan ko ng tama. So in a way, we are offering ourselves as a living sacrifice before God. It's an act of worship according to Apostle Paul in Romans chapter 12. Pag binigay natin yung sarili natin as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is our spiritual act of worship. Kaya po, ang pagsamba, hindi lang yan pagkanta Hindi lang yun yung ginagawa natin pag Sunday, pag-gitara, pag-worship, kanta-kanta. Pati pagkain, worship. Pati pagpili mo ng, between black coffee and kape na ang daming timpla, hindi mo alam kung kape pa. Tapos, Lord, I want to honor you. Sobra na ako sa sugar today, so I'll choose black coffee. It's an act of worship when we do that, when we take care of ourselves, when we take care of our health. It's an act of worship. Kaya po bigyan po natin ng pansin yung napaka-importanting tanong dito sa devotion natin na to. What unhealthy habit you need to change now? Anong mga habit ang kailangan nyo nang baguhin ngayon? Ngayon na mismo, hindi bukas. Ngayon na mismo. When will you start? Kailangan magsisimula and paano? So pag-usapan po natin yan sa mga discussion groups natin or pag-isipan natin mabuti sa mga personal natin, no? Ano ba yung tukso sa atin madalas when it comes to our health? Sobra ba tayo sa tulog? Kulang ba tayo sa tulog? Nagpupuyat ba tayo sa panonood ng movies? Hindi ba tayo nag-e-exercise? Overweight ba tayo? Lahat ito naaapektuhan ito ng Lordship of Jesus Christ. Once you give your life to Jesus, all aspects of life will be affected. Kasi si Jesus Christ is not, when we say Jesus is Lord, it means He is the Lord of all. If He is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Kaya po, nung inalay natin ang ating buhay sa Panginoon, lahat yan, walang ititira, pati yung kalusugan natin, ay inaalay natin sa ating Panginoon.
So I hope meron po tayong natutunan sa devotion natin na ito, and we choose healthy lifestyle, all for the glory of God. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating daily devotions, at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.